Kabit ni Tito Soto, tiga Canada at nagngangalang Ilona. Naku po, ito na, lumabas na. At ito, Dennis Padilla may patutsada laban dito kay Tito Soto. Grabe, nagkakalabasan na talaga ngayon ha. Nagkakalabasan na ng baho. Bakit ganito? At sino kaya itong babae na nagngangalang Ilona na tiga Canada? Alam niyo, may iba naman tayo ha, kasi medyo ano na rin, nakakaano na din dun sa politics, no? So dito tayo, dito pa rin ho tayo sa issue mapatungkol dito sa revelasyon ni Anjo Iliana na kabit ni Tito Soto na si, eto nga, at pinangalanan na nga ang nagngangalang Ilona na tiga, ano po daw, na tiga Canada. Nako. Sana all, no? Oh, iba talaga pag ano ka, pag kilala kang tao eh. Oo, at tiga Canada pa, ha? Talagang imported ay. Imported. Oh, tayo, ako po yung nangingi ng pasensya doon sa viewers na kung sino man dyan na ano, na yun nga yung nagagalit sa akin dahil sa pagiging bulol ko pagdating sa English. Bulol po talaga ako, inaamin ko po yan. Since birth po. No, bulol po talaga ako, kaya pagpasensyahan nyo na, ha? Oo, hindi ko na, ganun po talaga eh. Hindi ko na ito mababago eh. Pinanganak po akong bulol eh. Hindi, pero okay naman po yun. At least may nakukuha tayong advice. At tumatanggap tayo ng advice. Yun yung pinakamahalaga ho dun. Pero ulitin ko po, ako po ay bulol. Lihitimong bulol. Kaya pasensya na ho kayo sa English ko na kung na ano po, na sablay. Tsaka wala naman po yan sa ganda ng ano, sa ganda ng pronunciation. Oo, wala naman po yan sa ganda ng pronunciation. Basta ay mas mahalaga, ang importante ay mahalaga. So dito rin pag-usapan din natin itong may isang post kasi akong nakita na itong na talagang napaisip ako at medyo familiar din sa akin. Itong pagbayad ni Tito Soto sa mga vlogger. Ulitin ko po malapit pagdating po sa issue ng Itbulaga at magkaroon po ulit ng awayan mapatungkol sa prangkisa po or titulong Itbulaga, talagang uulit-ulitin ko po sa inyo na ipaglalaban ko po ang Tito Vic and Joey pagdating doon, no? At hindi po ako tatalikod doon, ipagtatanggol at ipagtatanggol ko pa rin sila. No, pagdating ho doon sa titulong Itbulaga, ha, kung sakali man na magkaroon ulit ng bawian diyan sa titulo ng Itbulaga, at ipagtatanggol ko pa rin po ang Dabber Gods. No, so hindi magbabago 'yun. Pero pagdating ho dito sa politics at dito sa kabit-kabit na to, una-una, hindi naman natin pinapanigan din si Anjo Iliana. At hindi rin natin pinapanigan si Tito Soto. Tayo ay nagkumukuha lamang at tayo ay nire-reactionan lamang itong issue na to. So dito ako sa isang nagtaka. Saan yan? Nasaan yan? Nasaan yan? Ito to. Ito nasa taas. Yan, dito ako nagtataka sa post ni Anjo Iliana. Medyo lakihan lang natin para makita, no? Lakihan natin para mas makita. Dito kasi nakalagay Tito Sen, hindi ko kasi nakita agad to eh. Sabi niya rito, Tito Sen, ang dami mo na naman pinalabas na mga bayaran. Bayaran mo na mga vloggers. Gusto mo talaga na laglagan, okay? Okay ba sa'yo? Kung gusto mo, sabihin ko na. Wait lang ha. Ang hirap pag malabo na yung mata mo eh, no? Lakihan pa natin. Ayan. Tapos tanggalin muna natin si Pangulo dyan, no? Sabi niya rito, Tito Sen, ang dami mo na naman pinalabas na mga bayaran mo na vloggers. Gusto mo talaga ng laglagan, okay ba sa'yo? Kung gusto mo, sabihin mo na yung
sabihin ko na yung kabit mo mula 2013 na pinapalakad mo sa akin. Sabihin mo lang, Tito Sen, at iba box reveal ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula nung 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Dito, tapos na tayo dito sa mapatungkol sa kabit sa 2013, no? Ang ano ko dito, simula dito sa mga bayarang vlogger. So ngayon ko lang po napag-anuhan na etong si Tito Soto pala ay isa din pala sa mga nagbabayad sa mga sa mga vlogger, at hindi rin natin maitatanggihan na kung bakit bakit nagagalit si Anjo Iliana kay Tito Soto, kasi nga yung mga vlogger na mga loyalista na sumusuporta kay Marcos Jr., ano din po, yun po yung mga bumabanat dito kay Anjo Iliana. No? So ibig sabihin, yung mga vlogger na bumabanat kay Anjo Iliana at mga vlogger na nagpapakalat ng fake news at mga vlogger na kumakalaban or nang babastos sa mga Duterte ay binabayaran pala ni Tito Soto. Kaya na si Anjo Iliana nagsabi niyan, hindi ho ako, binasa ko lang ha. No, kasi nakalagay po naman, pinalabas mo na naman mga bayaran mo na vlogger. So ibig sabihin, si Tito Soto pala talaga ang So kung si Martin Romualdez nagbabayad din ng mga vlogger, ganun din pala si Tito Soto. Binasa lang ho natin yan, ha. Aba, kakaiba po yun. Di kasi talagang makikita mo yung mga loyalistang vlogger. Ang content ngayon, puro si Anjo Iliana eh. Kaya mapapaisip ka din talaga na binabayaran sila ni Tito Soto ayon kay Anjo Iliana. Grabe yan, no? Oo, talagang mukhang idol na idol mo, Tito Sen, si tawag dito, sino ba to? Si Martin Romualdez. Kasi yung gawain ni Martin Romualdez, ginagawa mo din pala po. Palaka. Aba, malupit, no? Iba din. Iba din talaga, no? Oo. So dito, at yun nga, dito na tayo sa topic na to. Dito nagkasagutan etong si Anjo Iliana. Mamaya ko na ipakita sa inyo kung sino yung si Ilona na kabit daw na tinutot. Grabe talaga, tinutot daw ni Tito Sen sa Canada. At etong babae na to ay tiga Canada daw. Oo, so mamaya ako papakita sa inyo yan, pati po yung revelasyon ni Dennis Padilla. No? So ipapakita ko rin sa inyo. So dito muna tayo. So Christopher Fermin, ito ang hamon ko sa'yo. I-live mo ko bukas. Total, matapang atao ka, di ba, Christopher Fermin? I-live mo ko bukas. Zoom tayo dito. Bibigyan kita regalo. Ibang ano kaya klaseng regalo to? Yes, good morning. At gusto kong bigyan naman si Nanay Christy Fermin pala to. Kumusta po kayo, Maring Ate Christy Fermin? Yes, Christy Fermin. Grabe naman kayo makapanat sa akin. Magre-request sana ako eh. Pwede niyo ba akong i-live bukas? Live tayo bukas, Christy Fermin? Total di ba ang tapang-tapang nyo? Nagkahamunan na, no? Halatang-halata naman na ikaw ay bata ni Tito Sen, di ba? Ay, patay. Ang usapan namin, ceasefire. Hindi kaya si Nanay Christy Fermin ang kabit ni Tito Soto. Ay, joke lang, nanay, joke lang, nay, ha? Kilala mo ako. Joke lang, nay, ha? Ay, mabait po yan, si Nanay Christy Fermin. At talagang yan po ay tinuturing nating nanay. Pero kilala niya naman po ako na mapagbiro, no? Nanay! I-miss you, Nay. Oo, siyempre, Nanay Christy Fermin yan, ang nanay namin nung panahon ng TVJ Defenders. Hindi natin yan makakalimutan.
Oo, pero yun nga po, tanong ko lang nanay, kung baka ikaw po yung kabit ni ano, kaya si ano, sino ba to? Yung kasama niya lagi sa Showbiz Now na. Bigla ako natawa, ayop na yan. Nanay, peace nanay ha. Joke lang po yun, Nanay Christy ha. Oo, ako nagtatalog lang, baka kayo po yung kabit ni Tito Soto. Oo, syempre, may asim pa yan si Nanay Christy Fermin. Ceasefire, ibig sabihin nun stop firing. Wala nang siraan, wala nang batuhan. Pero ilang araw mo na akong binabanatan. Kanina, binanata mo na naman ako. Di ba nga, ceasefire na? So, ano lumalabas nito? So, ibig sabihin, ceasefire na? Sinabi ba sa ni Tito Sen na, Christy, ikaw nang bahalang bumanot kay Anjo. Patay. Kasi ikaw naman, Tito Sen, alam mo naman pareho kayo taga Channel 5. Hindi naman magsasalita si Christy Fermin kung walang blessing na paalam sa iyan yung banat sa akin parang sip-sip na sip-sip sa'yo So, Christy Fermin, itong hamon ko sa'yo. I-live mo ako bukas. Total, matapang tao ka, di ba, Christy Fermin? I-live mo ako bukas. Kakahamunan na talaga sila, ano? Zoom tayo dito. Bibigyan kita regalo. Anong regalo yun, Anjo? Box. Ano daw? Box? Box reveal. Box reveal. Bubuksan ko yung box. May i-reveal ako sa yung babae. Dahil ikaw na mahilig magtanong, tanong mo, sino yung babaeng yun na ilalabas ko, ha? So ibig sabihin, doon, kapag kumasa si Nanay Christy Fermin sa hamon ni Anjo Iliana, doon niya na daw ilalabas yung babae ni Tito Soto. Paano pag hindi sumagot si Nanay? Mas mauunahan pa ata kita, Anjo. Ano ko ba? Ang tagal mo naman, Anjo. At ikikwento ko sa'yo. Total, nagkakatraidura na naman dito meron na usapan ceasefire, binabanatan mo ko. Naman pala, oo, nag-ano naman pala nag-uusap na ata si Tito Soto at si Anjo Iliana. Si-inspire na pala, so bakit bumanat ka, nanay? Naku po, nanay. Christy Fermin, inahamon ko po kayo kung matapang talaga kayo. Kung matapang talaga kayo, Christy Fermin, alam mo naman yung telepono ko, tawagan mo ko, tapos mag-zoom tayo. Yan na. Tapos magba-box reveal ako. Maganda yan, box reveal. Ha? Oo. Magba-box reveal ako sa'yo ng isang chicks. Ba? Chicks? Bahala ka na magtanong kung sino Malupit yung chicks sa'yo at ano ang chicks kaya yun, no? dito sa usapan natin. Explain ko ng buong buo. Yun na. Kung talagang matapang kayo, Christy, kasi ang hirap, kayo banat kayo ng banat, nananahimik ako dito, ayaw niyo ang tawagan para, kung talagang matapang ka, sana'y makarating to kay Christy Fermin, inahamong kita, mag-usap tayo, Zoom, may dala akong regalo, kaabang-abang to, box reveal, may lalabas dyan labanan ni Anjo Iliana at Christy Fermin. Pag tinanong mo sa akin kung sino yan, saka ako sasabihin kung kaninong kabit yan. Okay? Naku po! Ha? Naku Okay? po. Okay. Okay, Christy Fermin? Go, nanay. Okay, labanan mo, nay. Sige, nay. Sana tanggapin mo yung hamon ko. Udyok no? Sana wag ka mapikon. Tanggapin mo yung, matapang ka tanggapin mo yung hamon ko. Tatay. Para may masirang tao dito. Okay? Go! Go! Ayan na. Tama ka, Romel. Alam mo? Ito na. Ito na yung salita. Ito na yung rest back ni Nanay Christy Fermin. Kumain ka sa pinggan ng Itbulaga. Uy. Pinakisamahan ka ng lahat ng mga dabarkad sa pumumuno ng Tito Vic and Joey. Uy. Minsan isang panahon sa loob ng 2 dekada, kumain ka sa pera na kinita mo. Oo, tama. May dineliver ka rin naman na talento, kaya ka pinasweldo. Pero tandaan mo to, walang sino man na walang utang na loob na sinuportahan ng publiko. Talon-talo ka dito. Huwag kang magbasag ng pinggan na kinainan mo.
At huwag kang magputol ng tulay na baka isang araw hanapin mo para iyong tawiran. Sa totoo lang, hindi ka pwede dyan. Talon-talo ka dyan sa ano na yan. Nakakaloka ka. De, pero ano yung about dun sa utang na loob ni Anjo Iliana kay Tito Soto or sa mga sa TBJ ganun. Siguro naman hindi na dapat yun hindi kita inaway nanay ha. Opinion ko to doon sa sinasabi mo na walang utang na loob. Kasi yung usapan na na yun, yung usapan na about dun kay Anjo at kay Tito Soto, ang ano kasi dito sa politics eh. Tapos, kaya nagkakaganito si Anjo Iliana kasi binabanatan siya ng mga, halimbawa, kasi nagsimula to nung nag-post si Anjo Iliana na mali, parang mali na yung ginagawa ni Tito Soto na yun naman din talaga ang nakikita din natin about doon sa politics, doon sa pagiging Senate President niya. Ngayon, binakbakan tong si Anjo Iliana ng mga loyalistang vlogger. Ngayon, itong Anjo napikon, kaya nasabi niya tong kabit-kabit na to. Ngayon, yung about doon sa parang pinalamon sa pinggan, siguro naman hindi na dapat yun pag-usapan kasi pinagtrabahuhan naman ni Anjo Iliana yung tagal niya na kung sakaling man nagkapera siya nung magiging artista niya, pinagtrabahuhan niya naman yun. So parang lang ako dun, hindi lang ako pabor dun Ay, nako, Kaya mga tao nag-react kasi yung talagang pinuntirya sa kanya, ano ba yan? Ang tagal-tagal mong Dabber Cards, tapos ito ang maririnig namin mula sa'yo. At talagang nga namang Diyos ko, nakakaloka yung kanya mga sinasabi na Meron pa siyang binabanggit. Bukod sa trolls mo, may Christopher Min ka pa, Tito Sen. Ano bang gusto mo? Talagang sabihin ko na kung sino yung nakalibin mo at ibinahay mo noong 2013. Kung sabihin ko sa iyo ngayon ng bablap lang ako, Anjo, ano masasabi mo? Kung sabihin ko na ibinahay ka ng isang direktor, ng bablap lang ako, ano masasabi mo? Nako. Di ba? May nangyayaring blapan. Kalokohan yan. May malalim na dahilan yan. May malalim. Inamin naman niya, DDS daw siya. Kahit mga DDS, huwag mong menosin. Ang mga DDS, may mga utak sila. Alam nilang kumilatis at bumasa ng mga taon dapat patulan at hindi. Huwag mong kunin ang simpatya ng mga DDS. Matatalino sila, Anjo Iliana. Hindi ka nila papansinin. Maglabas ka muna ng receipt. So ibig sabihin, nanay, bobo ako kasi nag-reaction ako sa inyo. Sa inyo ni Anjo Iliana. Hindi, may punto naman doon si nanay, no? Dito naman kasi, ulitin ko, hindi ko kinakampihan dito si Anjo Iliana at hindi ko rin kinakampihan dito si Tito Soto. Pero ulitin ko sa inyo, pag sa oras na nangailangan ulit ng tulong ang TBJ, alam mo naman hindi mangingi ng tulong yun. Mapatungkol sa Tito Long Itbulaga, syempre number 1 ako sa susupport sa Tito Vic and Joey. Pero pagdating sa politics at sa mga nakikita ko ngayon na tawag dito na issue at ginagawa ni Tito Sen, pagdating sa politics ulitin ko sablay talaga. Sablay na sablay. Pero dito sa kabit-kabit na to, ako yung nagre-reaction lamang. Gusto ko lang din malaman kung sino. Dito nga may video nga tayo papakita na etong kabit nga daw ni Tito Sen na tinututot daw sa Canada. Grabe yung tinututot, no? Ang pangalan ay Alona. Ano ba sinabi ko kanina? Ilona ba? O Alona? Na tiga Canada. So mamaya papakita ko sa inyo yan. Tama naman dito si Nanay Christy Permin. May isip kami na hindi naman talaga namin to inaano masyado si Anjo Iliana. Kasi personal na din na buhay yun ni Tito Soto eh. Hindi naman na sakop ng politics yun. Yung about sa kabit. Marami naman, tsaka ito real talk tayo. Maraming mga senador na marami din silang kabit. Totoo po yan. Maraming mga senador na maraming kabit. Hindi lang po si Tito Soto.
Marami po akong kilala ng mga senador at mga politiko, hindi lang sa Senado, lalo na sa mga congressman, ang daming mga kabit-kabit niyan. No, marami 'yon, marami. Hindi lang si Tito Soto ang may mga kabit, maging ano tayo, maging real talk ho tayo. Hindi lang si Tito Soto, kung sakaling totoo man tong kabit-kabit na to, hindi lang si Tito Soto ang may kabit. Ulitin ko hindi ko kinakampihan si Tito Soto at hindi ko kinakampihan si Angelia na ako'y nagre-reaction lamang. Ibo, bago ka kumuda, think before you click. Baka mademanda ka pa, sabi ni Dan Clavesillas. Panigurado yun kaya umurong yan Alam niya yan, alam niya repercussion yan, alam niya magaganap yan. Kaya sa susunod, tantanan mo na yung mga trash talk mo na yan. Pwede rin ganun na, hindi sa tingin ko rin dalawa lang din to pwedeng totoo, yung sinasabi niya kay Tito Sen, at pwede ring nagpapasiklab lang si Anjo Iliana para syempre magkaroon din siya ng mga followers. At baka napipikon na din talaga siya sa mga vlogger na araw-araw siyang kino-content. Sinabi niya nga, 'di ba? Binabayaran daw ni Tito Soto yung mga vlogger na yun. Hindi tama yan. Kesyo, katakbo ka pa rin ng senador. Uy! Tatakbong senador. Sabi raw ni Senator Robin Padilla, pwede siyang tumakbong senador. Tumakbo ka. Tumakbo ka sa susunod na eleksyon. Si Anjo Iliana tatakbo, hindi ko rin to ibuboto. Sorry kahit DDS, kahit Duterte ang sinusuportahan mo, wala po akong real talk lang po dito, real talk lang ako. Wala po akong nakikitang pwedeng gawin ni Anjo Iliana sa pagiging senador. Wala po. Pasensya na ho. Sorry hindi po kahit si Tito Soto pag tumakbo ulit yan sa susunod na eleksyon, sa susunod na senatorial candidate, hindi ko rin po siya iboboto. At sinabi niya na rin din naman na hindi na rin siya tatakbo. No? So, wala akong nakikitang potential or maaaring magawa ni Anjo Iliana bilang senador. Kasi kung dito pa lang, kung talagang gusto mong malaman yung babae na yung mga box reveal na yun, nung una pa lang dahil sinabi mo na. Kita mo, mas mauunahan pa kita. Tumakbo kang presidente ng fans club. Tumakbo kang presidente ng homeowners. Baka matalo ka pa nga. Di ba? Tumakbo kang presidente ng kung ano man. Baka matalo ka pa rin. Anjo Iliana, ang leksyon nito, huwag kang gumagawa ng isyong hindi mo kayang panagutan. Mali, idahilan na ads. Mali, idahilan na DDS siya. Hello, huwag gamitin ng mga DDS para makakuha ka ng simpatya. Sabi ni Gaison Magdadaro. Kung sakali man yun ang intention ni Anjo Iliana, huwag niyang gamitin yung mga DDS. Oo. Ano rin dito sa punto na to, hati din dito yung issue ng mga yung opinion ng mga DDS, may sang-ayon kay Anjo, may hindi. So ako, ulitin ko, wala akong kinakampihan sa kanilang dalawa. Tama. Ito pa, totoo ko na pag walang utang na loob ang tao, di umaasenso. Ayan na, si Anjo Iliana. At saka walang magkakagusto sa taong walang utang na loob. Yung nagbabasag ng pinggan, nagwawasak ng tulay, nasa utak at puso ng ating mga kababayan yan. Kaya nako, Anjo Iliana, humanap ka ng malaking bato o hollow blocks na ipupukpok sa ulo mo. Pasalamat ka, mabait ang mga Soto. Pasalamat ka, pinakinggan ang paliwanag mo. Pero sa paliwanag niya, parang siya pa nga itong agresibo Ano ba talaga gusto nyo? Manahimik na lang ako? Sabi raw niya kay Maru at saka kay Boting. Ceasefire daw. Ceasefire? Tigil putukan lang yon. Pansamantala lang yon. Baka bukas makalawa, anuhin mo na naman sila. Di ba? Nako, paisa pa po. Ang utang na loob habang buhay, tinatanaw. Ganyan tayo mga Pinoy. Kahit tapos na ang pakinabang mo sa tao, huwag mong kagatin ang mga palad niya. Sabi ni Dan Clavesillas. Yan na, Marcos, yung utang na loob. Dito naman tayo sa balitang ito na eto nga Tito Sen ng lambot sa pasabog ni Anjo. Pero
nakikita nyo naman dyan, si Martin Romualdez ang nandyan. Dito kasi palagi ho nating lubos din po akong nagtataka na bakit kailangan makipagpulong ni Tito Sen kay Martin Romualdez. Kasi lumalabas ho kasi dito na useless yung magiging Senate Blue Ribbon hearing sa Senado kasi siya yung unang inaantay doon, number 1 na inaantay doon sa investigation na yun. Tapos yung Senate President may kipag-usap dito sa taong gustong imbestigahan sa hearing ng Senate Blue Ribbon, tapos may kipag-usap ka. Parang ang labo lang, parang nalalabuan ho ako dito. Kaya eto, panoorin ho natin. Teleseryeng walang patapos na eksena sa kapangyarihan ng sumabog sa Senado, social media, at showbiz, matapos magkasunod na sumiklab ang mga pangalan ni Senate President Tito Soto, dating Speaker Martin Romualdez, at aktor na si Anjo Iliana. Sa ilalim ng tila magulong script ng politika at personal na bangayan, unti-unting lumilinaw ang tanong, sino nga ba talaga ang gustong protektahan, at sino ang may tinatago? Nagsimula ang lahat nang muling igiit ni Senate President Tito Soto na walang prosecutorial powers ang Senado, partikular ang Blue Ribbon Committee, kaugnay ng mga investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Soto, limitado lang ang kapangyarihan ng Senado sa pagdinig in aid of legislation, ibig sabihin, hindi sila korte at wala silang autoridad para usigin o parusahan ang sinumang sangkot. Ang kaya lang daw nilang gawin ay magpatawag ng subpoena at mag-contempt kung kinakailangan. We unearth anomalies. We can send the initial findings to agencies but then it's limited to that, paliwanag ni Soto. Ngunit habang pinipilit nitong panatilihing, malinis, at procedural ang Senado, lumitaw naman ang impresyon na tila ginagawa niya ang lahat para huwag madawit ang kaalyado, si dating Speaker Martin Romualdez. Masama dyan. At gaya ng inaasahan, hindi nagtagal, sumunod ang mas matunog na eksena. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa mga air assets, umeksena si dating Commission on Audit at Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon, na walang preno sa social media. Tinawag niyang pinakamalaking kasinungalingan ang ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nagsasabing walang nakarehistrong air asset sa pangalan ni Romualdez. Sa kanyang post, direkta niyang binanatan ang kongresista. Sinasabing alam ng lahat na chopper ang service ni Tamba kapag pumapasok sa house at bumibisita sa iba't ibang probinsya para mangudmod ng ayuda na feeling niya. Pagdating kasi kay Martin Romualdez, wala na tayo aasahan dyan. Simulat sa pool, sinungaling na talaga yan. Wala na tayo aasahan dyan kay Martin Romualdez. Oo, talagang magsisinungaling at magsisinungaling yan eh. Hindi nga daw siya kawatan eh. Hindi nga daw siya magnanakaw eh. Napabaasahan natin din dyan. Kanya, huwag niyo kami pinagloloko. Ang pahayag ni Guanzon ay tugon sa opisyal na dokumento ng CAAP na bagamat nag-monitor sa mga air assets ng dating Ako Bicol Representative Zaldico, kabilang ang 3 lumipad palabas ng bansa, ay naglabas ng ulat na walang koneksyon si Romualdez sa anumang nakarehistrong aircraft. Ngunit para kay Guanzon, imposible yun. Masyado raw kadalasang nakikita ang kongresista sa mga probinsyang malayo kung wala siyang sariling air transport. Sa mga paningin ng netizens, parang nagiging pelikula na ang politika, isang kwento ng paglalakbay sa hangin gamit ang perang dapat sanay para sa mamamayan. Hindi, no? Habang mainit pa ang usok ng intriga, dumagdag pa ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa South Korea. Sa kanyang panayam sa media, naglabas siya ng sama ng loob tungkol sa katiwalian. Ayon sa Pangulo, nakasasama raw sa loob na makita ang pondong bayan na ginagastos lamang umano ng ilang tiwaling opisyal sa pagbili ng mga eroplano at malalaking mansyon. Dapat sinasabi mo yun sa pinsan mo. Dapat sinasabi nyo yan sa pinsan nyo na, oy, yung pera ng taong bayan, pinambibili mo na naman ng mga eroplano. Pinambibili mo ng mga sasakyan mo, mga sports car. Alam nyo ba, excuse me, nakita ko to one time, 2023 ata o 22. Si Martin Romualdez sa MOA. May isang restaurant doon na pinuntahan siya. Doon sa may, ano ba to?
nakalimutan. Basta malapit doon sa MOA. No, alam mo yung gamit na sasakyan niya, yung monster truck, kulay dilaw. Yung malaki, yung mataas na sasakyan. Monster truck na syempre kung titignan mo yun, puta na milyones yun. Milyones talaga yun, sa sobrang laki, halos sakupin yung kalahating kalsada. So, yung una ko siyang nakita no, doon siya bumaba. Doon sa monster truck na yun na kulay dilaw. So, doon pa lang, napaisip talaga ako na bilyonaryo talaga tong taong to. At marami talagang to. Kung sisilipin mo naman yung Tarlac, tama ba? Tacloban, Tarlac tuloy. Yung Tacloban na lugar niya, ultimong palengke, butas-butas yung mga bubong, wala man lang pag-upgrade doon sa mga kalsada, walang pag-upgrade doon sa sistema sa Tacloban, alam na this. Na doon pa lang kickback na sila. Ngayon, ito na yung sinabi. Ito na po yung sinabi ni Dennis Padilla mapatungkol kay Tito Sotto. So ito po, basahin natin ha. Salin ni Tito Sotto, umani ng atensyon matapos ang komento ni Dennis Padilla online. Titignan natin kung totoo po ito ha. Nag-viral si Dennis Padilla matapos magkomento ng yan lang kay Tito Sotto sa post tungkol sa salin ng Senate President na may net worth na 188.8 million pesos. Naging usap-usapan nito online dahil sa tila makahulugang tono ng aktor bagaman hindi malinaw kung biro or patutsada ang ibig sabihin. Habang tahimik si Padilla, hati naman ng mga netizen sa pagtanggol sa pagbatikos sa kanya. So ayan po no. So parang ang lumalabas dito, parang nakulangan nitong si Dennis Padilla. Hindi tsaka naman kasi una-una, hindi ko naman sinasabing corrupt si Tito Sen. Ang punto kasi dito, alam naman na natin na mayaman talaga ang mga Soto. So bakit? Kasi dapat isa siya sa pinaka siguro top 3, kahit sa top 5 man lang. Isa siya sa top 5 na pinakamalaking salin sa mga senador. Hindi, baka Dennis Padilla baka nagastos nung halalan. Hayaan mo na. Baka nagastos nung halalan nga ni. Siyempre magastos talaga pag tumatakbo ka, yung mga sticker, mga damit na pinamimigay mo, 'di ba? So baka ganun, no. Pasahod mo pa sa mga staff, 'di ba? So wala naman nagbo-volunteer na ngayon eh. So baka ganun baka ganun, no. Yung mga pakain pala, hindi pala pasahod, pakain sa mga staff sa kandidatura. Baka ganun naman. So tingnan natin dito yung komento. Ay, nawala. Hoy! Kasi tingnan natin yung komento ng mga nawala tuloy ng mga netizen dito mapatungkol dito sa na to. Mapatungkol dito sa issue na to. So ibalik lang natin doon. Waiting for a minute, for a seconds lang ha. Yan. Nag-English na naman ako, tapos bulul-bulul na naman. May magagalit na naman sa akin. So tingnan natin yung mga komento ng mga netizen dito. Sabi dito ni Linda Tamposa, hayaan na lang natin lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion eh. Kung sa kanya hindi siya naniniwala, opinion niya yun. Tapos tayo naman na naniniwala, tayo naman na mga naniniwala, wala naman tinatago si SP Sotto, yun ang opinion natin, basta good vibes lang tayo. Sure ka ba na walang tinatago? Hindi nga. Eto sabi ni PJ Bones. Yan, PJ Bones. Yan, lakayan natin pangalan niya. Simula noon hanggang ngayon, producer or co-producer sila ng mga movie nila dati, lalo na ngayon. Sila ang producer ng Itbulaga. Ano naman ang nakakagulat doon? Dennis Padilla, sabi niya. Mas nakakagulat kung hindi sumampa ng 100 million ng salin ni Tito Sen.
Solid TBJ forever. O, yan. O, binigyan ng mga trabaho ang anak mo sa EB. Sabi ni Larry, so puro mga mong dinurog dito si Dennis Padilla. Oo. Ano pa? Puro chismis pag maraming comment views, pagkakakitaan lang kayo. O, yan. O, corrupt din yan si Boy Kidlat. Dikit J. Buhayang Romualdez yan. Oy, bakit nadamay ako dyan? Nagkokomento lang ako dito. Graulo to ha. Ano ito no J o? J daw eh. Bakakay. Bakakay ang ibig niyang sabihin. Ano naman tong post na to? Ito may bagong post. Hindi ko pinapatulan, wag niyong pansinin, nagpapapansin yan. Sabi ni Tito Sen kay Eddie Shing. Ito. Pakita ko na sa inyo ha. Kung sino yung wait lang ha. Ito ba yan? Tingnan ko nga. Alitan ngayon ni Senator Tito Soto. Wait lang. Hindi yan. Nasaan na ba yun? May papakita ko ako sa inyo na May papakita po ako sa inyo na video kung sino nga ba talaga itong si Iliana, Alona from Canada na di umano ay tinututot ni Tito Soto sa Canada. Ewan ko pa kung gaano to katotoo. Ako hindi pa ako naniniwala dito. Pero magre-reaction po tayo. Nasa mundo tayo ng social media. Reactionan natin to. Ito po yung video. Na kung saan sinabi niya rito na may tinututot daw si Tito Soto sa Canada at nagngangalang Alona. Panoorin natin. At ikaw, Tito Soto, ano bang galing mo? Di ba may tinutorjak ka sa Las Vegas, Nevada? Uy, may tinutorjak. Sana all. Ay, sorry. Biglang sana all no? May tinutorjak daw, may tinutorjak. Sino? Anong pangalan? Anong pangalan ng tinutorjak, Aber? Si Ilona? Ilona. From Canada. Sino si Ilona? Di ba pinupuntahan mo siya sa Vegas? Naku po. Tuwing pumupunta ka ng Amerika, Tito Naku Soto? po. Bakit mo siya binibisita? Naku po. Inaalayan mo ba siya ng bundle-bundle na pera? Aba, tanga na bundle-bundle na pera. Sino kaya yung Ilona na yun? Mamaya research natin I-research natin yan. Ilona. I-research natin yan kung may nakasama ba si Tito Sen na Ilona from Canada. Tingnan natin. Alam ba ni Helen Gamboa yan? Ay, naku po. Nadamay na si Ma'am Helen diba dito. Kay Pepsi, meron pa yan, sa Vegas. Pupunta siya dyan Anong ginagawa mo sa Las Vegas? Okay, ba't meron kang dinadalaw na certain Ilona? Anong kahayupan yan, Tito Soto? Kung makaarte kayo, mga hayop kayo. At ikaw, Tito Oo, talagang hindi nagpahuli si Maharlika sa chismisan Hindi, ganito, hamunin naman natin si Maharlika. Maharlika, ilabas mo yung ebidensya mapatungkol kay Ilona ba? Nagkakamali lagi ako, Soto, Ilona. ano bang galing mo? Di ba may tinutorjak ka sa Las Vegas, Nevada? Si Ilona? Ilona, yan. Mas maganda siguro, Maharlika, total, sumausaw ka na rin dito sa isyung ito, ilabas mo kung sino yung Ilona. Maganda yan, no? Oo. Mga banateros, mga kabiyaya, natin, komento tayo or tawag dito. Hindi naman hamon. Hindi ko naman kaaway ito si Maharlika tawag dito, ano bang pwedeng natin sabihin? Ilabas niya, 'di ba? Mas maganda, no? Ilabas mo kung sino yung Ilona na tiga Canada na tinutorjak daw di umano ni Tito Soto sa Canada at binibigyan ng limpak-limpak na salapi. Ilabas mo, Maharlika, para mas maganda. Oo, kasi baka nga mamaya totoo. Tapos, malay natin, totoo. Tapos, binibigyan nga ng pera ni Tito Soto. Tapos, yung pera na yun, galing sa kaban ng bayan, mahirap nga naman yun. Diba? So, mas maganda ilabas yan. Kaya, Maharlika, sa namin yan, ha? Ilalabas mo yung, video, no? Mapatungkol kay Ilona from Canada.
Ngayon, i-research natin. Research tayo. Dali. Sino ba si Ilona? Maganda to. Google. I-Google mo, guys. I-Google mo. Putang ina ka. Google mo, Jay. Google mo. Ayan, Google natin, ha? Tito. Wait lang, ha? Tito Soto. Ilona. From Canada. Tingnan natin kung meron, ha? From Canada. Ilona. From Canada. Ay, putay na, may lumabas. Ay, hindi. Tingnan natin, ha? Kung sino tong... Ay, eto. Putang ina. Totoo ba to? Di naman siguro nagsusinungaling yung Google, no? Wait lang, ha? Ilona from Canada. Ito siya. Ilona from Canada. Ano? Ay, putain na. Model? Wait lang, ha. Tingnan muna natin bago natin ilabas. Mahirap na. Baka makasuhan tayo pag nilabas natin yung mukha niya dyan. Check natin ng gusto. Okay. Pero maganda, in fairness, ha. May tsura, ha. May tsura siya, ha. Pero hindi ko alam kung siya nga to, ha. Kung siya yung tinutukoy ni ano. Kung siya yung tinutukoy ni tawag dito ni Maharlika na Ilona na kasama ni Tito Sen. Pero maganda siya, ha. Tito Sen, hanapan ba tayo hanapan ba natin na ibang anggulo? Di pa rin tayo naniniwala dun sa nakita natin. Baka ano lang yun, baka wala lang yun. Tingnan natin, ha? Link girl Ilona. Ito. Eh, siya pa rin talaga lumalabas, no? May ano kasi kami dito, may researcher kami na site na kapag yung mga nakatagong mga appliances, no? Yung mga nakatagong appliances, mare-research namin agad. Si Banat ba yung nagturo nito sa akin? Joke lang. Image. Ay, putang ina. Eto. Tito Soto, pinuntahan mo daw si Ilona. Sabi niya, ay, eto si Ilona. Wait lang, guys, ha. I-screenshot natin. Paano ba to? Ilona, i-screenshot natin, ha. Kaso po, eto ba yun? Papatulan ba to ni Tito Sen? Sorry, ha. Ano daw hinatid mo kay Ilona? Siya ba to? Ay, putang ina, may picture. Wait lang, ha. Check natin ng gusto, guys. Kung siya nga ba ito, si Ilona, na tinutukoy ni Maharlika. Ilona, where ka na? Ito na, Senate President Tito Soto na nawagang sa media. Ito. Ilona, Ilona. Ito guys, si Ilona. Ang pinuntahan daw ni baka nag-post lang to. Hindi, ewan ko lang, ha, kasi parang hindi ka paniwala naman yung mukha niya na ito yung si Ilona. Parang hindi naman nata to papatulan ni Tito Sen. Pero nakita ko kasi lang dito. Screenshot natin. Nasaan yan? Screenshot, baby girl. Screenshot natin, ha. Tingnan natin kung ano kayo. Hindi ko lang alam kung ito si Ilona, ha. Pero parang hindi ka paniwala din, eh. Ito yung guys. Ito yung picture. Ito na ba yan? Ito yung picture, guys. Makita ko sa inyo kung kayo maniniwala na ito yung si Ilona na from Canada. Pero mukhang matagal na rin yung picture niya. Ewan ko lang kung siya nga to. Tingnan natin. Nasaan na yan? Ang hirap naman ng bago. Bago pa kasi yung ko, eh. Hindi ko pa kabisado yung Hindi ko pa kabisado tong laptop ko. Hindi ko tuloy makita kung nasa yung picture. Ito yung picture, eh. Hindi ito yung picture, eh. Dito natin ilagay. Ayun. Yan. Ito siya, guys, oh. Si Ilona. Ayan. So, maputi siya, pero para sa akin, ewan ko lang, ha, maarte kasi ako sa babae. Oo, maarte ako, hindi ako basta-basta
So ito si Ilona. Ayan, no, kasi nakalagay doon sa Tito Soto, pinuntahan mo daw. Si Ilona, sabi ni Maharlika, ano daw ang hinatid mo kay Ilona? Ito ata si Ilona. Hay, ito ba si Ilona? Parang hindi ko na. Kung ako tatanungin, parang hindi naman ito yung parang hindi naman papatulan ni Tito Soto to. Sorry po hindi ko siya nilalait. Parang syempre kung mambababae ka lang din naman, doon sa, 'di ba? Talagang artistahin. Pero kung ito, mukhang malabo. Nako diyan. No? Ewan ko Pero abangan na lang natin 'yan kay Maharlika, kaya Maharlika. Sana abangan namin yung reveal mo Oo, abangan namin yung revelasyon mo na may Tito Sen kay Alona Oo. Abangan namin yan. Sana meron nga Oo, hintayin namin yung antayin ho namin yung revelasyon mo na yan mapatungkol kay Ilona from Canada na tinorjak ni Tito Soto. Naku po. Sagwa tinorjak. Tinorjak. Saan nyo na-invento yung mga ganyang mga nai-invento yung mga ganyang salita. Tinorjak, ginurgur, kinare-kare, ay. Meron pang isang Diba? Pero sa mga gay siguro, sa mga bakla nagsisimula yung mga ganyang salita. Ayaman na nga. So yun mga Bonateros, mga kabiyaya, ano pong maikokomento nyo dito kay sa usapang kabit ni Tito Soto at dito nga ulit na padaanan na naman nga po natin ulit yung pagkikita ni Tito Soto at ni Martin Romualdez. So ano pong maikokomento nyo dyan? At dito sa kabit daw, sabi ni Maharlika ni Tito Soto na si Ilona. Sino nga ba ito at totoo po ba ito? So ano pang maikokomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, paki-like and share itong video na to. At pakidamay na rin po ang mga kasamahan ko sa Banateros Brothers na sila Banat Bay, Cocholi, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack, Paring RJ, at syempre sa mga tropa pitch natin dyan na si Donmar TV at PH Update. Yan. Magpapalaro din ba ako? Kaso walang laman yung Gcash ko Siguro sa susunod na lang na video, no? Hindi, ganito. Wait lang, isip ako, paano ako magpapalaro? Yan. Nga pala, bago pala po muna yun Ito po, sa mga ang SMNI Foundation na lubos po na tumutulong sa mga kababayan ho natin So ito po, wala pong pilitan dyan. At sa mga gusto lamang mag-donate para sa mga kababayan natin at antemano, nakikita nyo po agad ang inyong itinutulong sa mga kababayan natin. At syempre, ang SMNI News and DCAR 1026, pakisuportahan din po ang kanilang YouTube channel at Facebook account, saan mang social media platform. Ano nga yung gawin kong palaro? 1K per sa tatlong tao 1K. Ay, hindi ko. Wala naman akong ganung pera. Mo na kay Banat Bay na lang. Mag-iisip pa ako ng palaro sa inyo kung ano ipapalaro ko. Kahit siguro 500 pwede na yan. Paunahan mag-comment. No? Siyempre, kailangan nyo munang i-ano ko muna tong video na to kung talagang nagsishare kayo ng mga video ko. Titignan ko at makikita ko naman yan. Ngayon, doon tayo magpapalaro. 3 taong mananalo ng tigpa 500 pesos. Yun, wala tong scam so yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros.